Sa ka mabungahong oras sa inyong tanan karong gabi. Sa tanan nga naga-tan-aw karon diha sa inyong tagsa-tagsang panimalay, nagalingkod o nagapaminaw, ikaw panalanginan sa Dios. Ang panalangin sa Dios makaabot diha sa tagsa-tagsa ninyong panimalay. Sa dili pa ta magpadayon mga kaigalaan, ato sa iduko atong mga ulo para sa pagampo. Magampo ta. Our loving Father in heaven, our gracious Lord, we are coming into you today. We would like to thank you for this privilege. Thank you for your love. Thank you for your concern. We plead and we need your Holy Spirit to guide us today in our study so that we may understand your words and be our light as we continue on our journey going to heaven. Thank you, Heavenly Father, for your love. Thank you for hearing our prayer. This we pray in Jesus' name. Amen. Ang atong pagatun-an karon, simply sinsilyo ra nga sabtunon. Napakasimpleng bagay, very simple topic. Pero maghatag ka nato og pagpamalandong, dakong pagpakabana, labi na nga naata karon taliwala sa maong pandemya. Samtang ako o kita magapadayon sa pagtuon makaigalaan, inais ko pong anyayahan ko kayo na magkaroon kayo ng sariling meditation. Kung saan man kayo naroroon, ilagay niyo ang inyong sarili sa ating pag-aaral ngayon. Nang sa ganun, makita niyo ang presensya, ang kapangyarihan, ang pangangasiwa ng Panginoon sa bawat sitwasyon kung saan man tayo ngayon. Sa atong mga kaigalaan, siguro mangutana ta kanunay. Kay kung diin may butang ang sitwasyon o diin may butang ta sa sitwasyon nga dili maayo, diha magsugod ang pangutana sa atong kaugalingon. Kung ang Dios bagayod nagatutok, ang Dios bagayod nagatanaw, kanako ug kanimo, taliwala sa maong kabutang karon. Ang ating paksain ngayon, ang ating pag-aaralan, napakasimple. The eyes of God in the midst of adversity. Nandyan ba ang mata ng Panginoon? God really is in focus amidst adversities. Nandyan ba ang Panginoon sa gitna ng kahirapan? Sa gitna ng mga bagay na ayaw natin, ito'y nangyayari sa atin. Sa gitna ng kapighatian, nandyan ba ang mata ng Panginoon? Mga kaigsuonan, kanunay nato ginatanaw ang dalan nga atong pagalakwan. Kanunay nato ginatanaw, kanunay ang maayong mga butang nga mutupa sa atong mga dalan. Pero gusto tamong dalhon sa laing bahin nga ang atong kinabuhi karon nasayod ta na practically not all situations in our lives today are good. Dili tanang sitwasyon sa atong kinabuhi karon maayo. Mao ni ang gusto nakong lagarion
dalhon tamo sa dili maayong sitwasyon kung unsay ating bation o asa ang Dios sa panahon niini karon. Og mamalandong ta. Kay ang kahagipot sa kinabuhi, mga kaigalaan, bisag asa tamo adto na ana. As we go along on our journey going to heaven, disturbances, distortions, naa sa atong mga dalan. They are all but vexations of life. But life must go on because there is somebody who will help us through. Mayroon isa na tutulong sa atin para ating madaig at mapanagumpayan ang lahat ng hindi magandang sitwasyon sa ating mga buhay. Mga kapatid, gusto kong ibigay sa inyo ang definition, very common ng adversity. A state of instant, of serious, take note, serious, or continued, nagpapatuloy na kahirapan o resulta sa kahirapan na hindi maganda. Mga bagay na nangyayari sa ating mga daan na salungat sa ating karanasan. Mga bagay na ayaw nating mangyari. Which is opposite to the things that we want to happen but it really happened. Na ito ayaw kong mangyari. Bakit ito'y nangyari, mga kapatid? Ito ay kabahagi sa ating luggage, sa ating mga bagahe, while we are traveling, we are on our way going to heaven. May isang manunulat, the person of Ellen G. White, The Ministry of Healing, page 247, siya ay may sinasabi dito, we are in the world of suffering. Difficulties, trials, sorrows awaits us all along the way to the heavenly home. Mayroong naghihintay sa ating mga daan na kahirapan, mga pagsubok, kalungkutan. Nandyan, mga kapatid, naa siya mga kahigalaan, may dida, kakurian, mga kabugtuan, mga kasangkayan ko nga mga waray. May kakurian nga ato pirmiging papasan samtang adi kita sa kalibutan. Mayroon kahirapan, kalungkutan, naghihintay sa atin hanggat nandito tayo sa mundo, nakikibaka sa kahirapan na ito. Subalit mayroong isa na ating sandiganan, na ato sa liganan nga siyang mutabang nato para kita magmadaugon. In the book of Acts, chapter 14, verse 22, kung may Biblia ka, pakibasa. Sabi dito, it is necessary to pass through many troubles on our way into the kingdom of God. So tayo talaga ay dadaan. It is expedient that we have to pass all of these troubles on our way going to the kingdom of God. Hindi po tayo makaka-escape nito. Nandyan lahat, mga kapatid. Nandyan lahat. Sa Tagalog, ibabasahin ko po sa Tagalog, sabi dito, na pinatitibay ang mga kaluluwa. Mga Gawa, chapter 14, verse 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, lots of troubles, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Lahat ng kahirapan at kapighatian, ito ay hindi magiging hadlang sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggang, mga kaibigan. Ang salikwaot nga kinabuhi nato karon sa kalibutan, dili maging
hadlang. Dili siya mahimong makapugong sa atong pagbiyahe padulong sa langit ng puluyanan. Ako lamon kini usa kauna-huna ni C.S. Lewis. Clive Staple Lewis, usa ka renowned Christian apologist, na siya gisulti. Someone asked C.S. Lewis. May isang nagtanong kay Lewis. Sabi dito yung nagtanong, why do the righteous suffer? Bakit itong mga taong tuwid ay dadaan sa paghihirap? Ngano nga kining mga tao nga nagalagad sa Dios nga mga matarong muagi sa kalisdanan? Kaya ano ini? Nga maagihin kakurian ang mga tao lugod nga nagalagad sa Dios. Bakit? Ang sagot niya ay napakasimple. Why not? Sabi niya. Bakit hindi? He replied, because we are the only ones who can take it. Ang mga taong nananampalataya sa Panginoon, may pananalig sa Diyos, naghihirap. Sabi niya, ay bakit hindi? Na sila ang may lakas. Sila ang naay kusog, aron sila makapasan ni ana. Sa luyo nga maong inistoryahan makaigalaan, but pasabot nga there is somebody behind, nga dunay usa sa luyo, nga mao ang sandiganan sa mga taong matarong og nagalagad sa Dios, nga mao si Ginoong Hesus. Sa libre ni O.S. Hellman, The Upside of Adversity, ako hulmon kining iya gisulti nga nagingon. God often takes us through adversity to get our eyes off of our own limitations so that we can see His limitless power. God allows na tayo ay dumaan sa ganyan, nang sa ganon ay hindi tayong manalig sa ating mga sarili. Ato ihatag sa Dios nga dili ta mosalig sa atong kaugalingon. Kay dunay Dios nga mutabang kanato, nga walay limitasyon sa iyang gahom. Ako hulumon kining usa ka si Bruce Lee. Kilala niyo po si Bruce Lee. Sabi ni Bruce Lee, do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. In other words, even Bruce Lee, he knew that we will be having these difficult times. So what we need is to pray so that we can endure, a strength so that we can endure. Ang ating dapat ipanalangin, ang atong kinahanglan ni ampo, mga kaigalaan, ang kusog aron ato kini madaog kining lisod kapanahunan karon. Si Turbin Bergland, Dr. Bergland, Associate Health Ministers Director of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church, na siya ay gingon, we can survive in this world if we have physical, mental, social, and spiritual resilience. Right? Resilience. I like the word resilience. Something, a strength that would help us again back to the original position. Mutabang ka nato sa dati nato kung diin ta natumba. Resilience, the capacity to recover quickly from difficulties or toughness of life. The ability of a substance or object to spring back into shape or elasticity. And we can only survive in this untoward generation if we have these physical, mental, social, and above all, spiritual resilience. So mga kaigalaan, bisan taliwala sa mga kalisdanan, doon na tayo kaisog pagatubang magpadayon ng atong biyahe because we have a God who will help us through.
Psalm 33 verse 18. Behold, the eyes of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in this steadfast. Behold, the eyes of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His steadfast love. Mao ni ang atong hunahunaon makaigalaan sa Bisaya nga Bible nagingon. Ani akaron ang mata ni Huba anaa sa ibabaw sa mga nagakahadlok kaniya, sa ibabaw sa mga nagasalig sa iyang mahigugmaong kalulot. Naa ang mata sa Dios sa mga tao nga nagasalig kaniya. People who trust, truly trust in the Lord. Naa ang mata sa Dios aron sa 19 bersikulo 19, aron sa pagluwas sa ilang kalagikan sa kamatayon o aron sa pagbantay kanila nga buhi sa panahon sa gutom. The eyes of the Lord is in focus to those who fear Him, to save Him. Bisag kahit sa gitna ng gutom, taliwala sa mga kagutom o mga problema, the eyes of the Lord is upon them. Why rason nga di nato mapanagtagumpayan, madaog kining panahon karon. Sa Tagalog nga Biblia, narito ang mata ng Panginoon noon ay nasa kanila, na nangatatakot sa Kaniya, sa kanila na nang nagsisiyasat sa kaniyang kagandahang loob. So may isang utos ang Panginoon, mga kapatid, mga nanonood ngayon. Anong sabi dito? Nagsisiyasa, naghahanap sa Diyos sa kaniyang kagandahang loob. Ang layunin, mga kapatid, upang liligtas ang kanilang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutuman. Mga kaigalaan, dunay simple nga illustration sa Biblia. Very simple illustration. Ito ay nangyari at common na istorya bawat isa sa atin, alam natin ito. In the book of Mark, chapter 6, verses 47-48. When evening came, the boat was in the middle of the sea. He saw them being battered because the winds was against them. Panahon nga diin nitabok ang mga magtutuog tinun-an ni Ginoong Hesus. Taliwala sa dagat, gilamba-lamba ang ilang sakayan sa maong balod. Gabi wa ako kabalo sa sitwasyon, siguro naninggit sila. Gilamba-lamba. Unsay nahitabo? Diha ba ang mata sa Dios? Diha ang mata sa Dios. Sa Tagalog, ating basahin. At nang dumating ang gabi, note mga kapatid, mga kaibigan, dumating ang gabi. Ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila, natutuong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinalunga sila ng hangin at malapit na ang ikaapat na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya. I like the word, the phrase, naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ibig silang lagpasan. Gabi, tandaan natin, gabi, dumating ang Panginoong Hesus. They are in the middle of the sea. Mga kapatid, mga kaigsuonan ko, pila ka bisis ang inyong kinabuhi na ibutang sa dulom o gabi. Pila ka bisis ang atong mga kinabuhi na ibutang
tunga-tunga sa dagat, o gabi pagayon. But God will see you through. Bisag taliwala sa gabi, ang Diyos nakakita nimo. Kay naa kanunay, nagtanaw kanimo. Ati usa-usahon, when evening came, the boat was in the middle of the sea. Sa Biblia nga, it's CSB, verse 48. It's around 3 a.m. Ibig sabihin, bago magbukang liwayway, medyo madilim pa nga. Madilim pa, then, ituloy natin ang verse. He saw them, kahit sa gitna ng dilim, nakita sila ng Diyos. Mga kaibigan, kahit sa gitna ng dilim, dilim sa kalungkutan, dilim sa problema, ikaw ay nakikita ng Panginoong Hesus. He saw them being battered. Nakita ng Panginoon. Kung titingnan natin the book of John, chapter 6, verse 19, kung gaano kalayo nakita ng Panginoon. It's about 3 to 4 miles. Alalahanin ato hinumduman, nga ang usa ka milya equivalent to 1.6 kilometers. Ibig sabihin mga kapatid, sa estimate nito, 6.4 kilometers. Hinumduman na to. Because the wind was against them. Sa adlaw-adlaw nga atong pagkinabuhi, sa araw-araw na ating pamumuhay mga kapatid, ilang bisis kayo sinalungat sa hangin ng problema. Pila ka bisis ta gisugat sa problema sa hangin ug uban pa nga problema sa kinabuhi. Pero hinumduman nato 6.4 kilometers nakita ng Panginoong Hesus. Buot pasabot nga walay layo nga distansya nato. Duol ang mata sa Dios sa atong sitwasyon karon. Nga kung diin ang panahon nga naata sa taliwala sa dulom nga sitwasyon, naa ang Dios kanato. Jesus walked and coming near to the boat. Nagpahirani si Ginoong Hesus, naglakat padulong sa ilang sakayan. Mga kaigalaan, ang atong kinabuhi ihatag sa Ginoo. Gabi, siya ay naparoon sa kanila. Kung dunay panahon nga daw gabi sa atong mga kinabuhi, si Ginoong Hesus, muduol ka nato. Bakit? Sapagkat siya ay may pangako sa atin. Doon na siya isaad, mga kapatid. Narito ako, Matthew 28 verse 20. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Even up to the end of the world. Jesus Christ said, I will be with you even into the end of the world. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa panahon ngayon, mga kapatid. Nararamdaman ng Panginoong Hesus ang inyong kalagayan ngayon. Sa ating mga kaibigan na mayroon mga pinsan, na may mga COVID o iba pang mga problema na may sakit, alam ng Panginoon, hindi tayong pababayaan, tayo ay manalig lamang sa Kanya. God is with you every step of the way in life. No matter how dark, how lonely, and how painful the steps may be, you will never walk alone. Because God have said so that He will be with us even until the end of the world. Mga kaigalaan, is the Bible Commentary, page 31, nagkanayon. God is not a distant, detached,
an interested person, but one very much involved in the affairs of men. Dili layo ang Dios. Apan usa siya na interesado nga musalmot sa kalihukan sa tao, but pasabot nga dili ta pobiyaan sa Dios. Kanunay nagalantaw, nagatanaw ang Dios sa atong kabutang, mga kahigalaan. Is the Bible Commentary Volume 2. Again, nagkanayon. Our Lord is cognizant. He knew by experience. He knew, He understand by empathy. Our Lord is cognizant of the conflict of His people in these last days, with the satanic agencies combined with evil men who neglect and refuse their great salvation. I like this statement, beloved. Our Lord is cognizant of the conflict of His people. Alam ng Panginoon kung ano ang nararamdaman ng kanyang mga anak. Kabalo ang Diyos, makaigalaan, sa atong pakigbugno karon sa kalibutan. Nasayod ang Diyos. Ang ato lang gikinahanglan nga requirements, makaigalaan. Unsahon nato ang pagbandira. Unsahon nato ang pagpataas. Unsahon nato ang pagsinggit sa tibuok kalibutan nga ang akong pagtuon ni dako ni tubo diha taliwala sa kalisdanan karon. Yan ang pinakamahirap. Papaano natin sasabihin? Papaano natin gagawin? Papaano natin isisigaw sa buong mundo na ito ang aking pananampalataya? Ang pinakalisod ang pagdevelop sa atong pagtuo diha sa Dios taliwala sa mga kagupong karon sa panahon nga maunang atong gikinahanglan. Dili nato malikayan na ana nakapalibot sa ato. How you react is yours. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ibig sabihin, ang mga bagay-bagay na ito, itong kapighatian, ay nasa sa inyong mga daan sa lahat ng panahon. Nasa sa inyo kung paano kang magre-react. Anong klaseng reaksyon ang kailangan natin? Reaksyon na tayo maging matibay dahil ang mata ng Panginoong Hesus ay nasa sa inyo. Nandyan ang Diyos tahimik na nagmamasid. Nagatanaw ang Diyos nga hilom sa imong kabutang nga dili kaniya pasagdan. Our Lord is cognizant sa mga panghitabo karon. The youth instructor nagingon sa Ellen White sa iyang sinulat, by your choice, words, and a consistent course of action, make a telling confession of your faith. So kung unsa ang ato karon makahigalaan ginapakita outward manifestation sa ato reaction sa usa ka butang, those environmental stimuli mauna ang magpakita sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Dunay duha ka responses to extremely difficult times. One, either we will walk away from God or we will walk into a deeper relationship with God. Mauni ang atong balansihon. Mauni ang problema. Duha ang mahitabo sa atong kinabuhi. Dalawa ang ating magiging reaksyon kapag tayo ay mailagay sa kapighatian. Either we will walk away from God or we will walk into a deeper relationship with the Lord. Magbantay ta makaigalaan. If the Lord doesn't meet their expectation, some people become disappointed and respond in the following ways. Doubt the reality of God. Blame Him. Turn their back on God permanently. Reject the Bible. Nurture their hurt and anger.
Ito ang magiging reaksyon sa mga tao kapag sila ay lumayo sa Panginoon. Mauni ang magiging reaksyon sa mga tao kung mulayo sa Ginoo tungod sa kalisdanan sa kinabuhi. Ayaw itugot nga mahugawan ang atong hunahuna sa dili maayong kabutang sa kalibutan. Mahatma Gandhi nag-ingon siya, I will not let anyone walk through my mind with dirty feet. Ayaw itugot nga dunay maglakaw sa imong panghunahuna og daotan. Ayaw itugot nga ang mga butang sa palibot, those environmental stimuli nga mao ang makadisturbo sa imong focus sa imong Dios nga mao si Ginoong Hesus. Walking into a deeper relationship with God may result to unshakable faith, unwearied patience, unwavering courage, increasing purity, more love for God's Word. Ito ang magiging resulta kapag tayo ay itulak ng kapighatian na tayo ay maging malapit sa Panginoon. Kung ato itulod ta sa maong hinuon nga kalisdanan, nga mao ang magpaduol sa ato sa Dios, mao ni ang mahitabo makahigalaan. Ang atong hunahuna sama sa gisulti ni Job in the book of Job 23 nga nag-ingon siya. Alam natin ang experience ni Job. Ingon sa Bisaya, ang akong tiil nagsubay sa pag-ayo sa iyang mga lakang. Ang iyang dalan maoy akong gibantayan, ug wala ako mutipas. Ako wala musibo gikan sa sugo sa iyang mga ngabil. Gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang mga baba, labi na kaysa kalanon ko nga gikinahanglan. Mao ni ang giingon ni Job. Sa Tagalog, ito ay ang sinasabi, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kaniyang daan ay aking iniingatan at hindi ako lumiko. Ako ay lumakad ng matuwid. Go straight kahit anong mangyari. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig na higit kaysa aking kailangang pagkain. Mauni ang reaksyon ni Job, nga bisan pa taliwala sa kalisdanan, nahimong avenue, nahimong instrumento ang pagpaduol ni Job ngadto sa Ginoo, mga kaigalaan. In the book of Psalm 37 verse 5, commit your ways to the Lord. Trust Him and He will act. Be silent before the Lord and wait. Ihatag nato ang tanan makahigalaan. Itugyan mo kang Jehova ang imong dalan, ug sumalig ka usab kaniya ug siya magabuhat niya na. Mupahulay ka kang Jehova ug maghulat ka kaniya. Makahigalaan, mao nang ginangkinahanglan sa Dios sa nato. Itugyan nato ang tanan ngadto kaniya. Kung kita nakahuna-huna nga murag mawala ta, di ta maghuna-huna. You may feel lost and alone, but God knows exactly where you are. And He has a good plan for your life. Ellen White says in the book, Testimonies for the Church, God is the refiner and purifier of the souls. I like this statement. Jesus watches the test. Ang Panginoon ay nagmamasid. Nanunood ang Panginoon sa lahat ng ating kahirapan. Sa atong tanan mga problema, nagatanaw ang Diyos, makaigalaan. Hinumduman nato. Ani akaron, usbon ko ang Salmo 33, versikulo 18 sa Bisaya nga Biblia. Ani akaron, ang mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga nagakahadlok kaniya, sa ibabaw sa mga nagasalig sa iyang mahigugmaong kalulot. Ang Diyos na kanunay kanato. Sa katapusan, makaigalaan, bisang taliwala sa atong pakigaway,
sa ating mga nararanasan ngayon, sa araw-araw, ang pinapasan lahat ng mga problema. Huwag tayong makalimot sa sinasabi dito. Battle are to be fought every day. Nandyan palagi araw-araw. A great warfare is going on every soul between the prince of darkness and the prince of life. But there is a but you are not to do the main fighting. A captain who will always be mindful of your interest. Sino yan? Sino yung kapitan na palaging nagmamasid, palaging nag-iisip sa inyong kagustuhan, sa inyong kapakanan, kinsa man na ang kanunay na usa ka kapitan nga kusganon nga mutabang sa atong pakigbugno sa adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi karon. Walay lain makaygalaan si Ginoong Hesus nagatanaw sa atong kabutang karon. Ang atong gikinahanglan, unsahon nato atong ipadako, ipatubo ang atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Salamat. O bago ako tayo muna ay manalangin. Salamat o Diyos ay gayon nga imong gihatag kanamo. Imong tabangan karon ang mga katawhan nga nasa ilang tagsa-tagsang panimalay. Labi na gyud ang dunay mga balatian, imo silang ayuhon. Mga frontliners, tabangan mo sila. Salamat sa kahigayunan. Kining tanan among gisalig nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.